Magandang araw mga bata! Ngayon pag-aaralan natin ang tungkol sa Aralin 4. Mga sagisag at simbolong nagpapakita sa aking lalawigan at rehiyon. Handa na bang makinig ang lahat? Okay. Ano-anong sagisag na nagpapakilala sa ating bansa ang nakikita mo sa ibaba? Bakit mahalagang makilala ng bawat mamamayan ang mga sagisag na ito? Yan ang mga katanungan na dapat ninyong masagot. Bago tayo dumako sa ating talakayan, sagutin muna natin ang simulan natin. Muling balikan ang nakalarawan sa naunang pahina. Ilang simbolo o sagisag ng bansa ang nakikita mo rito. Isulat sa loob ng kahon sa ibaba kung ano-anong mga sagisag ang nakita mo. Maliban sa mga nakalarawan, ano-anong iba pang sagisag ng bansa ang nalaman mo? Isulat na naman ang mga ito sa ibaba. Ayan, tapos na ba? Kung gayon, kung tapos nang sagutan, dumako na tayo sa ating talakayan. Ang kahalagahan ng mga simbolo at sagisag. Mahalaga ang bawat bagay at maging ang kulay na ginamit sa isang sagisag. Ipinapakilala kasi nito ang mahalagang katangian ng isang lugar at ng mga pagpapahalaga ng mga mamamayan dito. Alamin naman natin ang mga simbolo at sagisag ng bansang Pilipinas. Ang tatlong bituin ay sumasagisag sa tatlong kapuluan sa Pilipinas, ang Luzon, Visayas at Mindanao. Ang kulay puti ay sagisag ng kalinisan. Ipinapakita nitong hindi lamang tayo malinis sa ating katawan at kapaligiran kundi higit sa lahat, malinis ang ating puso at kalooban. Ang kulay asul ay sagisag ng kalayaan at pagkakaisa. Ipinapakita nitong mapagmahal tayo sa kalayaan at nagkakaisa. Ang kulay pula ay sagisag ng katapangan. Ipinapakita nitong ang mga Pilipino ay handang lumaban at mamatay kung kinakailangan para maipagtanggol ang ating bayan. At ang 8 sinag ng araw naman ay sumasagisag sa 8 lalawigang unang isinailalim ng mga Espanyol sa batas militar dahil sa pag-aalsa. Tukuyin naman natin ang mga simbolo o sagisag ng mga lungsod at lalawigan sa Luzon. Una na riyan ang sagisag ng mga lungsod at isang bayan ng NCR o National Capital Region. Mga halimbawa nito ay ang lungsod ng Maynila, lungsod ng Quezon, lungsod ng Taguig, dakilang lungsod ng San Juan at lungsod ng Marikina. At marami pang mga sagisag o simbolong makikita sa NCR o National Capital Region. Ang sunod ay ang sagisag ng mga lalawigan sa Cordillera Administrative Region. So, mga matatagpuan ditong sagisag o simbolo ay una na rito ang Province of Abra, Province of Benguet, lalawigan ng Kalinga at marami pang iba. Ano naman kaya ang matatagpuan natin sa sagisag ng mga lalawigan sa Rehiyon 1 o Rehiyon ng Ilocos? So ang matatagpuan natin ditong mga simbolo o sagisag ay ang Province of Pangasinan, Province of Ilocos Sur, Ilocos Norte, Province of La Union. Sunod ay mga sagisag ng mga lalawigan sa Rehiyon 2 o Lambak ng Cagayan. So mayroon itong Province of Cagayan, Province of Isabela, Province of Nueva Vizcaya, lalawigan ng Batanes at iba pa. Ang sunod naman ay mga sagisag ng mga lalawigan sa Rehiyon 3 o Gitnang Luzon. So matatagpuan natin dito ang simbolo ng Province of Tarlac, lalawigan ng Zambales, lalawigan ng Aurora, Bataan, Province of Bulacan, Province of Nueva Ecija at iba pa. Ang sunod ay ang sagisag ng mga lalawigan sa Rehiyon 4A o Calabarzon.
So matatagpuan naman natin dito ang mga simbolo o sagisag ng Province of Quezon, lalawigan ng Rizal, Province of Laguna, lalawigan ng Batangas at iba pa. So dumako naman tayo sa sagisag ng mga lalawigan sa Rehiyon 4B o Mimaropa. So matatagpuan natin dito ang sagisag o simbolo ng Province of Palawan, Province of Romblon, Province of Oriental Mindoro at iba pa. Sagisag ng mga lalawigan sa Rehiyon 5 o Rehiyon ng Bicol. So matatagpuan natin dito ang mga sagisag o simbolo ng Province of Camarines Sur, Camarines Norte, Province of Masbate at iba pa. Ngayon ay nakilala mo na ang iba't ibang simbolo o sagisag ng mga lalawigan sa 8 rehiyon sa Luzon. Ngayon naman pag-usapan natin ang simbolo o sagisag ng mga lalawigan sa Visayas. Una na rito ang mga sagisag ng mga lalawigan sa Rehiyon 6 o Kanlurang, Visayas. So matatagpuan dito ang mga simbolo o sagisag ng Province of Aklan, Province of Negros Occidental, Province of Iloilo, Province of Capiz, at iba pang sagisag o simbolo ng Rehiyon 6 o Kanlurang, Visayas. Ang sunod naman ay sagisag ng mga lalawigan sa Rehiyon 7 o Gitnang Visayas. So matatagpuan dito ang mga sagisag o simbolong ng Province of Bohol, Province of Negros Oriental, Province of Cebu at iba pa. Ang sunod naman ay sagisag ng mga lalawigan Rehiyon 8 o Silangang Visayas. So matatagpuan dito ang mga simbolo o sagisag ng Silangang Visayas. Isa na rito ang Province of Biliran, Province of Samar, Province of Leyte, at Province of Northern Samar. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga simbolo o sagisag ng mga lalawigan sa Mindanao. Una na riyan ang sagisag ng mga lalawigan sa Rehiyon 9 o Rehiyon ng Zamboanga Peninsula. So matatagpuan dito ang mga simbolo o sagisag. Una na rito ang Province of Zamboanga del Norte, Province of Zamboanga del Sur at iba pa. So ang pangalawa ay sagisag ng mga lalawigan sa Rehiyon 10 o Hilagang Mindanao. So matatagpuan dito ang Province of Bukidnon, Province of Misamis Oriental, Province of Camiguin at iba pa. Ang sunod ay mga sagisag sa mga lalawigan ng Rehiyon 11 or Rehiyon ng Davao. So matatagpuan natin dito ang mga sagisag o simbolo ng Province of Davao de Oro, Province of Davao Oriental, Province of Davao del Norte at iba pa. Sunod ay sagisag ng mga lalawigan sa Rehiyon 12 o Soc-Sargen. So matatagpuan natin dito ang mga sagisag o simbolo ng South Cotabato, Province of Sarangani, Province of Sultan Kudarat, at Province of Cotabato. Ang sunod ay sagisag ng mga lalawigan sa Rehiyon 13 or Rehiyon ng Caraga. So matatagpuan natin dito ang mga simbolo o sagisag ng Province of Surigao del Norte, lalawigan ng Agusan del Sur, Province of Dinagat Island, at Province of Surigao del Norte. At ang panghuli ay mga sagisag ng mga lalawigan sa Bangsamoro Region in Muslim Mindanao. So matatagpuan natin dito ang mga sagisag o simbolo ng probinsya ng Sulu, Province of Basilan, Province of Tawi-Tawi at Province of Lanao del Sur. So bukod sa sagisag o simbolo, iba pang bagay na nagpapakilala sa lalawigan ay ang opisyal na himno o awit ng lalawigan. Ang opisyal na himno o awit ay isa sa mga mahalagang pagkakakilanlan ng mga lalawigan. Maraming impormasyon tungkol sa lalawigan ang malalaman mula rito.
Karaniwang inaawit ang opisyal na awit sa mga opisyal na pagdiriwang tulad ng araw ng anibersaryo ng lalawigan, pista at iba pa. Makikita sa ibaba ang isang halimbawa ng opisyal na awit ng isang lalawigan, ang opisyal na himno ng lalawigan ng Rizal. So mayroon ding mga sining na nagpapakilala sa lalawigan. So maliban sa opisyal na himno o awit, may iba pang mga bagay na nagpapakilala sa isang lalawigan tulad ng mga sining na makikita sa iba't ibang mahalagang bahagi ng lalawigan. Maraming impormasyon ang masasalamin ng mga ito. Tingnan ang mga sumusunod na mga halimbawa sa ibaba. Tulad ng arko na papasok sa lalawigan ng Nueva Ecija, arko na papasok sa lalawigan ng Sorsogon, higanteng magsasaka at kanyang kalabaw sa Bogalon, Pangasinan, arko papasok sa lalawigan ng Lanao del Sur, higanteng pinya sa Bukidnon at higanteng durian naman sa Davao. So hanggang dito na lang ating talakayan. Hangad ko na marami kayong natutuhan sa ating talakayan ngayong araw. So sagutan ang mga sumusunod sa inyong libro. Pag-usapan natin sa pahina 155 to 157. Sagutin natin A, B, C sa pahina 160 to 162 at palawakin natin sa pahina 162.